Tinagurian bilang Lumita Black Widow ang Pinay na ito dahil sa pagiging sangkot niya sa pagpatay sa kanyang dalawang mister. Pero kahit sa tingin niya ilang beses niyang natakasan ng krimen, pagbabayaran niya naman ito sa pinaka-ironic na paraan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong April 18, 2006, isang retired US Navy ang bigla na lang tinagtad ng putok ng baril sa harapan mismo ng pamilya ng kanyang misis na Pinay sa Cavite. Bagaman ito ay parang casual na pag-atake lang dahil sa tangkang pang-hold up o pagnanakaw, ang katotohanan sa likod ng pagpaslang sa kanya ay higit pa doon. Dahil lingid sa kanilang kaalaman, ang mga sangkot sa krimen ay ang taong kanya pa mismong minahal at pinagkatiwalaan. Masayahin, mabait at palangiti. Ganito ilarawan ng kanyang kapatid ang 46 years old na si Larry Law Risken Jr. Kasama ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mapagmahal na mga magulang, lumaki ito ng maayos sa state ng Washington. Noong siya ay bata pa, sobrang mahilig daw itong magpatawa na itinuring pa nga siyang clown ng pamilya. Dahil sa personalidad niyang iyon, hindi nakakapagtakang marami itong taong nakakasundo at nagiging kaibigan. Habang siya ay lumalaki, ang isa sa mga taong hinahangaan ni Larry ay ang kanyang amang si Law Risken na nagtatrabaho nun sa serbisyong militar. Dahil doon sa murang edad pa lamang, nagkaroon na ito ng malalim na pagmamahal sa kanilang bansa at ng pagnanais na maglingkod dito katulad ng kanyang ama. Nag-enlist si Larry sa Navy sa edad na 20 years old at di tumagal sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at kasipagan, na-promote ito hanggang sa ranggong commander. Nang mga panahong iyon, mas nagkaroon pa ng kulay ang kanyang mundo nang nakilala niya ang isang Pinay na nooy naninirahan din sa US na nagngangalang Sonia Rios. Isang karismatik at magandang babae si Sonia na may nakakahumaling ng ngiti. Maayos itong manamit at may pagkasofistikado din. Dahil dito, hindi na naiwasan ni Larry na mahulog ang kanyang loob sa Pinay kahit sa una pa lamang nilang pagkikita. Gayunpaman para naman sa kapatid ni Larry na si Sherry, dati pa daw hindi na maganda ang kutob niya sa naging nobya ng kapatid dahil pakiramdam niya magdadala lamang ito ng gulo sa kanyang buhay. At ang paliwanag niya para doon, bagaman si Sonia kasi ay mukhang matino at mabait na babae, napakamasekreto nito tungkol sa kanyang nakaraan. Ang alam lang ng mga Risken sa kanya ay ang medyo pahapyaw na kwento na dati na itong naikasal na siyang nauwi sa diborsyo. Maliban doon, wala na silang iba pang alam tungkol sa background nito. Ayon naman sa matagal ng kaibigan ni Sonia na si Henry Hoskins na isang bail bondsman at head ng local na Chamber of Commerce, may tuturing daw ang buhay ng Pinay na isang typical na kaso ng rags to riches. Nagmula sa mahirap na pamumuhay si Sonia sa Pilipinas, kung saan siya ay nakatira noon banda sa Sangley Point na malapit sa isang US naval base. Mga taong 1960s, lumipat siya sa US pagkatapos niya makapag-asawa ng Amerikano at habang nandoon, nagawa nitong mapaunlad ang kanyang sarili sa maikling panahon lamang kung saan nakapagpatayo siya ng isang negosyong beauty parlor sa Lumita, California. Bilang isang matagumpay na negosyante, nakabili ito ng mga mamahaling sasakyan kagaya na lamang ng Corvette na ito at mamuhay rin ng marangya. Ganoon niya na ipagpatuloy ang kanyang buhay kahit pa nagdiborsyo sila ng una niyang naging asawa. Ang isa pang bagay na hindi malilimutan ni Henry sa kaibigan, palagi daw talagang naa-attract si Sonia sa mga military servicemen. Sa katunayan, hindi nito nakakaligta ang umattend sa mga social events ng Military of the Navy, kung saan pinaghahandaan niya talaga ito sa pamamagitan ng pagsuot ng magagandang damit at pag-aayos sa kanyang sarili. Sa mismong events na iyon niya nakilala ang commander ng Navy na si Larry. Pagkatapos ng maikling pagliligawan, si Larry at Sonia ay tuluyan ng nagdesisyong magpakasal noong taong 1990. Hindi lamang iyon naganap ng isang beses, kundi sa 3 pa talaga magkakaibang seremonya. Ang nakakapagtaka lang para sa pamilya ni Larry, hindi man lang sila inimbitahang umattend kahit isa sa mga seremonyang iyon ng magkasintahan. Ang dahilan, sinabihan daw ni Sonia ang isa na hindi welcome ang kanyang pamilya sa kanilang kasal. Siyempre lubos na ikinalungkot yun ng mga Risken, gawa ng may sobrang malapit na ugnayan pa naman sila kay Larry. Pero ngayon, klarong mas naging matimbang na sa kanya ang kung anumang kagustuhan ng kanyang asawa.
Dahil sa mga pangyayari, lumikay iyon ng lamat sa pagitan ng relasyon ni Larry sa kanyang pamilya at iyon ay tumagal ng ilang taon. Sa kabilang dako naman, bagaman inilayo ni Sonia ang mister sa pamilya nito, dinala naman niya si Larry sa Pilipinas para makipagkilala sa kanyang mga sariling kamag-anak. During sa biyahe na iyon, nakilala ni Larry ang mga pamangkin ni Sonia na sina Quincy at Chet Mark. Naging malapit ang loob nito sa dalawang mga bata na sinimulan pa nga nila itong tawaging papa. Sobrang napamahal siya sa mga ito na kalaunan na pagdesisyonan nilang mag-asawa na ampunin ang dalawang bata. Pinagsang-ayunan din iyon ng kanilang mga magulang dahil gusto nilang magkaroon ng mga ito ng mas magandang buhay sa Amerika. Bilang resulta, ipinangako ni Sonia sa kanila na aasikasuhin nila ang adoption papers ng mga ito upang maisakatuparan iyon. Pagkalipas ng mahabang karir ni Larry sa Navy, iniwan niya ang pagiging active sa duty noong taong 1995 upang maging isa namang guro sa Lawndale High School. Naging isa itong special education teacher sa mga high school students at sobrang minahal ni Larry ang kanyang bagong trabaho at pati na rin ang mga estudyanteng nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Subalit bagaman naging maganda ang takbo ng bago niyang karera, kabaliktaran naman ang nangyari sa pagsasama nila ni Sonia. Sa loob ng ilang taon, nagtiwala si Larry sa kanyang asawa na inaasikaso nito ang pagpa-finalize sa adoption ni na Quincy at Chet Mark. Pero sa bawat taon na lumipas, sinasabi lang daw ni Sonia palagi na may problema sa mga papers. Napag-alaman niya kalaunan na hindi pala iyon totoo dahil sadyang sinasabotahe lang ng kanyang asawa ang buong pag-aampon sa dalawa. Siyempre, hindi nagustuhan ni Larry ang pagsisinungaling na iyon sa kanya ni Sonia sa loob ng ilang taon, kaya dahil doon napuno na ito sa mga ginagawa ng isa at unti-unti na ring lumayo ang kanyang loob rito. Sa mga panahong iyon, sinimula ni Larry na i-date ang malapit niyang kaibigan na si Eileen at sinabi din naman niya ito kay Sonia na nagkakaroon na daw ito ng feeling sa isa. Lubos na ikinagalit ng Pinay ang balitang iyon at doon na niya sinimulang atakihin ang buhay ni Larry. Sa sumunod na mga araw, gumawa siya ng paraan para subukang sirain ang trabaho nito kung saan halimbawa na lamang sinabihan niya ang school personnel na gumagamit daw ng droga ang kanyang mister. May isang pagkakataon ring kinausap niya ang magulang ng isa sa mga bata at sinabi niya ditong inaabuso daw ni Larry at Eileen ang kanilang anak. Sa kabutihang palad, dahil matagal nang kilala ng eskwelahan at ng mga magulang si Larry, walang kahit sino mang naniwala sa mga kasinungalingan ni Sonia. Ang ginawang pagsabotahe ng Pinay sa kanyang trabaho ay ang huling bagay na tumula kay Larry sa hangganan. At nang hindi na nagdadalawang isip pa, sinabihan niya si Sonia na tapos na ang kanilang 16 na taong pagsasama at na makikipagdiborsyo na raw siya dito. Sa hindi niya inaasahan, sumang-ayon naman doon ang Pinay, pero sa isa di umanong kondisyon. Itutuloy nila ang paghihiwalay pagkatapos ng matagal ng pinaplanong pagbisita ni Larry para kina Quincy at Chet Mark sa Pilipinas. Mag-isa lang din babiyahe doon ang banyaga nang hindi kasama si Sonia. Nang nalaman ng pamilya ni Larry ang planong iyon, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Sherry. Natatakot daw kasi siya na baka pumunta lamang sa isang patibong ang kanyang kapatid at na maaaring may mangyaring masama rito. Hindi nga sila nagkamali doon. Pagkarating ni Larry sa Pilipinas noong April 18, 2006, nag-organisa ito ng sweet 16th birthday celebration para kay Quincy, ang dalagang inaasahan niya sanang ampunin. Masaya pa siya noon na nakipaghalubilo sa pamilya ni Sonia, pero lingid sa kanyang kaalaman, iyon na rin pala ang huling araw ng kanyang buhay. During sa selebrasyon, hindi maiwasan ni Larry na mag-alala sa namamagang mata ni April na siyang pinsan din ni Quincy. Kaya kinahapunan nagpa siya siyang dalhin ito sa hospital para magamot na isang simpleng bagay na karaniwan niya ng ginagawa para sa pamilya ng kanyang asawa. Gayunpaman bago pa man sila umalis patungong hospital, bigla na lang ito nakatanggap ng tawag mula kay Sonia na naiwan naman noon sa US. Pag-alaala pa nga ni Chet Mark, narinig daw niyang ipinaalam ni Larry dito na plano nilang pumunta sa hospital kasama ng ilan nilang kamag-anak. Tumagal lamang ng ilang minuto ang paggamot sa bata at pagkatapos nung sumakay na sila pabalik sa owner jeep na kanilang dala, pero ang nakakapagtaka nga lang, hindi sila kagad umalis sa parking lot. Ilang minuto pa ang dumaan, doon na sila may nakitang dalawang lalaking nakasakay ng motor. Bumaba ang nakaangkas na isa sa mga ito at naglakad patungo sa jeep na sinasakyan ng pamilya at nang nakalapit na ito sa gilid ng sasakyan kung saan nakaupo si Larry, doon na siya bumunot ng baril at pinaputukan ng banyaga sa ulo at isang bala pa sa tiyan.
Wala nang iba pang sinaktan ang salarin na pagkatapos ng pag-atake, mabilis din silang tumakas papalayo. Ang buong pangyayari ay nasaksihan mismo ni Jetmark at ng iba pang kamag-anak ni Sonia. Dahil sa mga natamong bala ni Larry, kahit pa sila ay nasa hospital noon, hindi na nagawang mailigtas pa ang kanyang buhay at tuluyan itong indineklarang patay ng mga doktor. Ang 14 years old noon na si Jetmark ang siyang tumawag sa kanyang tita Sonia para ipaalam ang nakakalungkot na balita. Gayunpaman sa hindi niya inaasahan, sa halip na kalungkutan o pag-aalala ang marinig niya mula rito, sinabihan lang daw siya ng tiyahin na huwag mag-alala kasi everything is under control at wala na silang dapat pang alalahanin. Iyon ang isang bagay na hindi pa niya noon lubos maunawaan at kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Sa kabilang dako naman pagkababa ng tawag, tinawagan naman ni Sonia si Sherry upang ipaalam din ang balitang patay na ang kanyang kapatid. Halos gumuho ang kanilang mundo noon sa narinig na trahedya pero isang bagay lang ang hindi maalis sa kanilang isipan. Sigurado silang may kinalaman sa pagpaslang ang kanyang asawa. Gayunpaman kahit pa gusto nilang pagbayarin ito, wala pa silang hawak na ebidensya para patunayan ang kanilang hinala. Tumagal ng ilang buwan ang investigasyon sa kaso pero sa pagkadismaya ng pamilya, walang kahit anong naging progreso ang mga kapulisan sa Pilipinas sa paghuli sa mga salarin. Dahil sa kanilang desperasyon, nagpasya ang pamilya Risca na mag-hire ng private investigator para magsagawa ng sarili nilang investigasyon at alamin ang katotohanan. Ayon sa private investigator na si Bong Otiza, plinano daw ng mabuti ang pagpatay sa banyaga. Naniniwala din siya na ang mga salarin ay hard killer dahil napakalinaw na alam ng mga ito ang kanilang ginagawa. Walang ninakaw mula sa biktima, kaya ito ay nagpapahiwatig lamang na ang kanilang tanging pakay ay ang patayin si Larry. Ibig sabihin, hindi ito kaso ng robbery, kundi isang murder. Dagdag pa sa kanyang investigasyon, napag-alaman din ni Bong na may iilang insurance policy si Larry sa kanyang pangalan at ang beneficiary nito ay iisang tao lamang, ang kanyang asawang si Sonia Rios. Bilang resulta mula sana sa pagkamatay nito, maaaring makakuha si Sonia ng perang aabot sa humigit kumulang $250 milyon. Gayunpaman, pinigilan ito ni Sherry sa pamamagitan ng pagpapaalam sa insurance company na may malaking posibilidad na sangkot si Sonia sa pagpatay sa kanilang kapatid. Bilang resulta, ang insurance payout ay pina-froze muna nila. Ang isang impormasyon pang sadyang nakakatindig balahibo, napag-alaman din nila na ang unang asawa ni Sonia na si Earl Bordeaux ay hindi pala talaga nakipagdiborsyo sa kanya. Sa halip, ito ay namatay sa pamamagitan ng pamamaril sa Pilipinas at sa presensya din ng pamilya ni Sonia. Si Earl John Bordeaux ay lumaki sa Davenport, Iowa kasama ng kanyang nakakabatang kapatid at mga magulang. Inilalarawan ito ni Dennis na mabait at matulungin ang klase ng kuya na palagi niya naaasahan sa kahit anumang bagay. Nag-enlist naman si Earl sa Marines pagka-graduate niya ng high school noong 1963 at sa kanyang unang overseas tour of duty sa Pilipinas, doon naman nagtagpo ang kanilang landas ng dalagang si Sonia Rios. Sobrang na-inlove ito sa Pinay na di tumagal, nagpakasal sila sa Pilipinas pagkalipas lamang ng ilang buwan. Hindi alam ng pamilya ni Earl na ito ay nag-asawa na pala hanggang sa noong dinala na lang nito pauwi ng US si Sonia. Ang bagong mag-asawa noon ay tumira sa Lomita, Los Angeles at doon na din sinimula ni Sonia ang kanyang karera bilang beautician. Pagbabahagi pa ni Dennis, pinagsabay daw ng kanyang kapatid ang dalawang trabaho para lamang maibigay kay Sonia ang mga gusto nito. Minsan nakikita naman daw nilang maayos ang pagtrato nito kay Earl pero kadalasan ito daw ay palaging galit at nangaaway sa kahit maliliit na mga bagay. Obserbasyon pa nga nila, parang hindi naman daw mag-asawa ang dalawa kasi ginagawa lang ni Sonia ang kahit anumang gusto nito na parang siya ay nagbubuhay dalaga lamang. Pinagsang-ayunan din iyon ng kaibigan ng Pinay na si Henry dahil alam na alam daw nitong may mga boyfriend si Sonia kahit ito ay kasal pa kay Earl. Sa huli, pagkatapos ng 21 years nilang pagsasama, hindi na nakayanan ni Earl ang mga pagtataksil sa kanya ng asawa na humiling na itong makipagdiborsyo. Pinagsang-ayunan naman iyon ni Sonia pero sa isa di umanong kondisyon. Kailangan daw muna ni Earl na bumisita sa Pilipinas ng mag-isa para ibenta ang kanilang taxi business. Ayon kay Dennis, ayaw daw ni Earl na bumiyahe papuntang Pilipinas kaya pinayuhan niya itong wag nang tumuloy. Pero paliwanag naman ng kanyang kapatid, talagang pinipilit daw siya ni Sonia na bumalik sa Pinas kahit sa ilang araw lang.
Kalaunan, tinuloy pa rin niya ang kanyang biyahe at ito ay nakarating ng Pilipinas noong August 15, 1987. Tumuloy siya noon sa tahanan ng mga kapatid ni Sonia pero kinagabihan habang siya ay natutulog sa sofa, doon na may pumasok na estranghero sa loob ng bahay at basta na lang siya nitong binaril ng isang beses sa ulo. Base sa mga salaysay ng pamilya Rio sa kapulisan, nilooban daw ang bahay kaya ito napatay. Pero ayon naman sa investigasyon, wala namang senyales ng forced entry sa mga pinto o bintana at wala rin kahit anong gamit na nawawala. Sa makatuwid, para sabihin na ang pagpatay ay dahil sa pagnanakaw ay parang napaka-imposible. Dahil doon hindi naniwala ang mga pulisya sa kanilang kwento at sa halip, tinutukan nilang imbestigahan ang isa sa mga kapatid ni Sonia pagkatapos nilang may mahanap na dugo sa isa sa mga t-shirt nito. Sa loob lamang ng ilang linggo pagkalipas ng pagkamatay ni Earl, nasulba na kaagad ng mga otoridad ang kaso. 5 tao ang kanilang inaresto at sinampahan ng kasong murder kung saan kabilang na doon ang 2 sa mga kapatid ni Sonia na lalaki. Pero bago pa man umabot ang kaso sa korte, bigla na lang itong hininto sa hindi malamang dahilan. Paniniwala ni Bong Ortiz, malaki daw ang posibilidad na may nagbayad ng malaki para lamang itigil ang investigasyon at i-drop ang kaso. Ayon pa nga sa kanya, kahit sa halagang $1,000 o mga nasa 50,000 pesos lamang, pwede mo nang ipahinto ang isang criminal investigation. At ng puntong iyon, isang tao lang ang pumapasok sa kanyang isipan na magbebenepisyo sa pagkamatay ni Earl. Ito ay wala ng iba kundi ang asawa niya si Sonia. Para sa karamihan ng mga nag-imbestiga ng kaso, ginawa iyon ni Sonia para maklaim ang pera mula sa insurance ni Earl. Sa katunayan, ilang araw lang pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mister, nakakuha na ito kaagad ng perang nasa humigit kumulang $10,000 na napakalaking halaga na noong 1960s. Ang nakakalungkot nga lang, hindi man lang nakatanggap ng hustisya si Earl habang si Sonia naman ay mabibigyan pa ng pagkakataong muling gawin ang krimen pagkalipas lang ng 19 years. Ngayon hinala ng 2 pamilya, sinadya ni Sonia na ipalibing sa Pinas ang parehong bangkay ng kanyang mga mister para hindi na muli pang maimbestigahan ang kaso. Bukod pa doon, hindi rin ito pumayag na maibalik sa kani-kanilang pamilya ang mga labi, kaya hindi na nakita ng mga Risken at ng mga Bordeaux sa huling pagkakataon ng kanilang mahal sa buhay. 9 na buwan pa ang dadaan, nakatanggap naman si Sherry ng isang kakaibang email na mukhang mula sa pamilya ni Sonia. Nagtanong sila sa kanya kung gusto ba niyang makuha ang mga abo at gamit ng kanyang kapatid dahil tutulong daw silang maiuwi ito sa US para sa halagang $35,000 o mga nasa 2 million pesos. Pero kahit pa gusto nilang mangyari iyon, kinutuban sila kaagad na maaaring ito ay isang paraan lamang para ma-scam sila ng pera. Mula noon maging ang buong Risken family ay nagsimula na rin daw matakot para sa sarili nilang buhay. Pareho din ang naging sentimiento ng crime reporter na si Larry Altman dahil siya ang nagpakalat ng balita tungkol sa investigasyon kay Sonia nang tinatawag pa itong Black Widow of Lumita. Pagkatapos daw kasi noon, madalas na siya makatanggap ng mga nakakatakot na tawag na puno ng pagbabanta. Sa kabila nito, hindi siya sumuko at paulit-ulit niya pa rin sinubukang kontakin si Sonia hanggang sa pumayag itong makipagkita sa kanya ng personal. Yun nga lang sa araw ng pagkikita sana nila sa beauty parlor ng Pinay, ang tanging nakausap niya lang ay ang kaibigan nitong si Henry Hoskins. Sinabihan niya ang reporter na dahil sa inilabas nitong balita, nagsimula na daw makatanggap si Sonia ng mga pananakot sa telepono at naniniwala siyang ito ang naglalagay sa buhay niya sa peligro. Naging totoo nga ang kanyang mga kinakatakutan dahil noong taong 2007, isang taon pagkalipas ng pagpatay kay Larry Risken, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. May lalaki na bigla na lang pumasok sa beauty parlor ni Sonia sa Lumita at pagkatapos sinubukan nitong barilin ang Pinay. Maswerte lang na hindi siya natamaan ng bala pero bago tumakas ang salarin, sumigaw ito na muli pa siyang babalik. Naniniwala ang pulisya na tinotoo nga ng salarin ang pangakong iyon nang 9 na araw lang ang lilipas noong April 26, 2007. Pinasok naman ang mismong bahay ni Sonia sa Lumita. Nang pagkakataong iyon, hindi na siya sinwerte dahil tuluyan nang napatay ang Pinay sa pamamagitan ng isang tama ng bala sa likod ng ulo nito. 60 years old siya ng panahong iyon. Pinapaniwalaan ng mga officer na kilala ni Sonia ang kanyang killer dahil walang senyales ng forced entry sa bahay. May gate naman ang property pero nagawa pa rin makapasok ng killer sa loob kaya naging malaking misteryo sa kanila kung sino man ang gumawa ng krimen.
Ang unang naging suspect ng mga otoridad noon ay ang kapatid ni Larry Rescan na si Sherry. Gayunpaman ang pinuntahan na nila ito para interviewin, wala silang makitang ebidensya na magtatali sa kanya sa pagpatay. Ang tanging nakuha lang nila ay ang mga natanggap niyang kakaibang emails mula sa isang estranghero ng mga nakaraang buwan bago ang pagpatay kay Sonia. Ayon sa eksaktong nakasulat sa isang email, alam daw ng lahat na si Sonia Rios ang pumatay sa kanyang kapatid kaya pwede daw siyang kumuha ng tatapos rito para sa kanila. Nagmula ang email sa isang nagngangalang John Bordeaux na siya rin ang unang taong nakadiskubre ng mga labi ni Sonia sa bahay nito. Base sa investigasyon ng mga officer, napag-alaman nilang si John Bordeaux ay sekretong anak pala ni Sonia. Isinilang ito noong 1963 sa Pilipinas bago pa man ang unang kasal ng Pinay. Di tumagal inampun siya ni Earl Bordeaux bilang kanyang anak at dinala din kasama ni Sonia sa US. Sa mga nakakakilala sa Pinay, madalang lamang daw nitong banggitin ang kahit anumang tungkol sa kanyang anak. Sa makatuwid ang buong akala noon ng mga otoridad dahil siya ang tanging tagapagmana ni Sonia sa lahat ng kanyang kayamanan at ari-arian, baka ito na nga ang hinahanap nilang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanya. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat dahil may isang twist pa sa kaso. Sa kanilang malalim pang investigasyon, napag-alaman nilang hindi pala talaga galing kay John ang mga email, kundi ang lumalabas may sumusubok lamang na i-frame up ito sa krimen. At ito naman ay ang lalaking nagngangalang Eric de la Cruz. Si Eric naman ay pamangkin sa tuhod na ni Sonia at sobrang malapit din ito sa mag-asawa. Sa katunayan, tinatawag pa nga niya silang lolo at lola. Kaya ang paniniwala ngayon ng mga otoridad, may alam ito sa pagpatay kay Sonia at gayon din sa pagpapaligpit niya sa dalawang mister nito. Unang nalaman ng mga Rescan ang tungkol kay Eric nang may bigla na lang itong ipinadala na isang box sa kanila na siyang naglalaman ng mga gamit ni Larry. Dahil doon, ang impresyon ng mga Rescan sa kanya, mukha naman daw itong isang mabait na bata. Nagpatuloy pa ang komunikasyon nila ni Sherry noon pagkatapos na parang magkaibigan dahil handa daw itong tumulong na makuha nila ang mga gamit ni Larry mula kay Sonia kasi mahal at nirerespeto di umano niya ang kanyang lolo. Yun nga lang nagbago ang lahat nang bigla na lang itong manghingi ng pera para maipadala ang mga abo ni Larry mula sa Pilipinas. At ng pagkakataong iyon, mula sa $35,000, umabot na sa halagang $250,000 ang kanyang hinihinging pera o mga nasa 14 million pesos. Unang nakausap ng mga pulisya si Eric nang pumunta din ito sa bahay ni Sonia nang nadiskubre ang kanyang mga labi. Ang isang kahina-hinala pa nun, napag-alaman nilang lumapit ito sa abogado ni Sonia nang umaasang makakakuha siya ng pera mula sa raiwang yaman nito. Dahil sa malakas niyang motibo, siya na ang itinuring ng pulisya na pangunahing suspect sa krimen at tinutukan rin ng investigasyon. Ang 31 years old na si Eric de la Cruz ay purong Pilipino na dinala din ni Sonia sa US noong ito'y bata pa upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kaya masasabi mong sina Sonia at Larry na ang tumayo bilang kanyang mga magulang. Kalauna nang umalis siya sa poder nila, pumasok din ito sa Navy at iyon na ang kanyang naging trabaho hanggang sa panahon na naganap ang mga pagpatay. Sa unang interogasyon ng mga pulisya sa kanya, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pag-atake dahil nasalaot daw siya noon ng mga ilang araw noong unang may nagtangka sa buhay ng kanyang tiyahin. Tumugma naman ang kanyang salaysay base sa records ng Navy. Gayon pa man ang chinek na nila ang kanyang telepono, doon na sila may nakitang ebidensya na magtatali sa kanya sa krimen. Base sa kanyang cellphone records, napag-alaman ng pulisya na bagaman wala nga ito sa Lumita noong inatake si Sonia sa beauty parlor, noong araw naman ng pagpatay, ang lokasyon ng kanyang telepono ay malapit lamang sa bahay ni Sonia. Maliban pa sa kanya, nadawit rin ng isang kaibigan at kasamahan niya sa trabaho na nagngangalan namang Fernando Romero, 27 years old. Ang dalawa ay napatunayang malapit sa pinangyarihan ng krimen noong araw ng April 26. Kaya base doon, inaresto sila ng mga otoridad at sinampahan ng kasong murder. Sa korte, sinabi ng prosekusyon na umaasa di umano si Eric na kung mawawala si Sonia, may mamanahin siyang pera dahil halos ito na ang nagpalaki sa kanya. Nais niya ng agarang yaman kaya hindi na nito nagawa pang maghintay. Kung pagbabasehan ng mga emails, lumalabas na noong January 2007 pa lamang, sinimulan niya na ang pagpaplano sa pagpatay sa kanyang tiyahin. At upang hindi ito mahuli, nag-set up siya ng email sa pangalan ni John Bordeaux na anak ni Sonia upang mapunta sa kanya ang sisi sa pagpatay sa ginang kalaunan.
Gamit ang email na iyon, blinakmail niya ang mga Risken para maibalik ang mga gamit at abo ni Larry sa kanila at nag-alok din sa mga ito na pwede niyang ipapatay si Sonia kapalit ng pera. Saad pa nito mismo sa email, may kakilala siya sa LA na pwedeng gumawa ng paraan para patayin si Sonia at na permiso lang nila ang kanyang hinihintay. Hindi nila kailangang magbayad agad kundi kahit pagkatapos na daw ng pagpatay. Doon naman pumasok sa sitwasyon si Fernando Romero. Kinausap ito ni Eric para gawin ang krimen kapalit ng malaking halaga. Nang unang pagbaril niya kay Sonia sa beauty parlor, sinadya ni Eric na pumalaot nun para sana may matibay siyang alibay during sa pag-atake. Yun nga lang hindi nila inaasahan na papalpak ang plano. Nakaligtas si Sonia at nagawa pa niyang magbigay ng deskripsyon sa pulisya kung ano ang itsura ng kanyang salarin. At base doon, nagmatch ang paglalarawan niya sa itsura ni Romero. Nang mga panahong iyon, nakita rin nila sa call records ni Eric na ilang beses niyang tinawagan ng kaibigan sa mga oras bago at pagkatapos nangyari ang insidente. Dahil hindi naging matagumpay ang unang pag-atake, sa ikalawang pagkakataon, dalawa na sila mismo ng kaibigan niya ang magkasamang gumawa ng pagpatay. Pumunta sila sa bahay ni Sonia sa mga oras na wala ng iba pang tao sa loob at syempre dahil kakilala naman siya ng ginang, pinapasok niya ito nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman nang tumalikod na si Sonia sa kanya, doon na niya ito binaril sa likod ng ulo. Ilang araw pagkatapos ng pagpatay, ibinahagi naman ng abogado ni Sonia na lumapit nga si Eric sa kanya upang magtanong kung ano ang iniwan ng kanyang tiyahin sa kanyang pangalan. Laking dismaya nga lang nito nang nalaman niyang wala palang last will and testament si Sonia. Ang ibig sabihin, lahat ng yaman niya ay otomatikong mapupunta sa nag-iisang anak nito na si John Bordeaux at wala rin siyang matatanggap ni $5. Sa huli noong taong 2011, dahil sa matibay na ebidensya laban sa kanila, sina Eric de la Cruz at ang kaibigan nitong si Fernando Romero ay natagpo ang guilty sa kasong pagpatay kay Sonia Rios. Sila ay parehong nasentensyahan ng 50 years hanggang habang buhay na pagkakakulong nang may posibilidad sa parol. Pumatay dahil sa pera at namatay dahil sa pera. Si Sonia Rios ay isang Pinay na nagkaroon ng pagkakataong maiahon ang buhay ng kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng mga matinong asawa na nagmahal sa kanya ng totoo at trinato rin siya ng maayos. Pero sa halip na suklian niya ng kabutihan, ganid at kasakiman ang pumuno sa kanyang puso. Iyon rin ang mismong tumulak sa kanya para tapusin ang buhay ng dalawa. Malas niya lang kasi hinabol din siya ng karma. Ang sarili niya pang kadugo ang pumaslang sa kanya sa parehong paraan at parehong dahilan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.